Kumusta na mga kaps, mga kababayan at mga guys na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel. Karaniwan na sa atin ang salitang kapag utos ng hari ay hindi nababali. Sa mapapanood natin ngayon, atin ngayong matutunghayan kung ang kasabihang iyan ay umiiral pa ba sa panahon natin ngayon. So di na tayo papaligoy-ligoy pa, let's go! Ang nasa likod at siyang nagbayad pa mismo sa sinakyang eroplano ni former President Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. And people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. Nakako ba sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos na hindi maaaresto si Duterte at kayo? Yes, nag-usap kami sa Malacanang. Sabi niya sa akin, hindi daw siya papayag na mag-imbestiga yung ICC dito at hindi siya papayag na makialam ang ICC dito dahil nga after daw sa amin ni Pangulong Duterte, kung hayaan niya yung makialam yung ICC dito, baka after daw sa amin, sinong susunod? Baka siya na naman daw ang isusunod. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala ba ito? Hindi yan mangyayari. But ngayon, nangyari na. Ibig sabihin, iba yung sinasabi ng Pangulo, iba yung ginagawa. So, nakakalungkot po. I expect a president to be, a sitting president to be a man of his words. At hindi po betrayal ang dapat ipapakita niya sa kanyang mga kababayan at sa kanyang bansa. Sa buwatan ng mga kaalyado ni Marcos Jr. sa pag-aresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Duterte sa isang dayuhang hukuman pistado. Kasama din si General Anyo at ang DND Secretary na si Gibo Teodoro. Sa isang interview, isiniwalat ni Interior and Local Government Secretary Junbek Rimulya na ang pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Teodoro at siya mismo. Sa isang interview sa Billionario News Channel On Point, tinanong ni Pinky Webb si Rimulya kung sino ang unang nakaalam sa plano. Matapos nga ang pagbalik ni former President Rodrigo Roa Duterte sa bansa noong March 11, agad siyang inaresto at minadaling ipadala sa dahig. Ang mga revelasyon na ito ni Rimulya ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano pinlano at isinakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Taliwas ito sa pahayag ni Marcos Jr. noong gabing iyon na consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. At napag-alaman din na mula sa isa pang panayam kay Rimulya, kasama si Karen Davila na ang opisina ni Marcos Jr. ang nagbayad sa eroplanong madali ang ihatid kay former President Rodrigo Roa Duterte sa Dahig. Ang eroplano ay inarkila ng Office of the President, diniretso naman siya sa Netherlands noong alas 11 ng Martes ng gabi. Wheels up, isinuko namin siya sa International Criminal Court ayon pa kay Rimulya. Base sa mga salaysay ni Rimulya, taliwas ito sa mga pahayag ni Marcos Jr. na hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Lumilitaw na aktibong tumulong ang administrasyon sa proseso mula sa pagbabantay sa kilos ni former President Rodrigo Roa Duterte hanggang sa pagsiguro na agad siyang maihatid sa ICC sa Dahig, Netherlands. Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yon, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang
ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa The Hague.